Pagbati po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya James, para sa ating 1900-hour prayer call. Ang ating paksa sa gabing ito ay patungkol sa compassion ng Diyos na matatagpuan po natin sa Lamentations chapter 3 verses 22 to 27. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay humingi ng patnubay sa banal na Espiritu Santo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, purihin ka namin, O Diyos. Kayo po ang pinanggagalingan ng karunungan. At sa gabing ito, binigyan mo muli kami ng pagkakataon upang makinig sa inyo pong salita. At naway, bigyan mo po kami, Panginoon, ng pangunawa at kaalaman sa lahat po ng aming pakikinggan. At tulungan mo po kami, Panginoon, na maunawaan po namin ito ng lubusan sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Ito po ang aming samo at dalangin. Amen. Okay, babasahin ko po sa inyo ang Lamentations chapter 3 verses 19 to 27. Babasahin ko po ang isinulat po ni Jeremiah, Prophet Jeremiah. Sabi po dito sa verse 19, "Simpait ng apdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan." Verse 20, "Lagi kong naaalala at ako'y labis na napipighati." Verse 21, "Gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa pag naaalala ko ito." Verse 22, "Ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan." Verse 23, "Hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway, dakila ang kanyang katapatan." Verse 24, "Si Yahweh ay akin, sa kanya ako magtitiwala." Verse 25, "Si Yahweh ay mabuti sa mga nagtitiwala sa kanya." Verse 26, "Pinakamabuting magagawa ng tao ay buong tiyagang maghintay sa pagliligtas ni Yahweh." And verse 27, "At mabuti sa tao na siya'y matutong magtiyaga mula sa kanyang kabataan." Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Ang sumulat po ng Lamentations ay hindi pinangalanan. Ngunit merong mga dahilan para maniwala tayo na si Prophet Jeremiah ang sumulat sa librong ito. Si Jeremiah ay naging propeta ng 47 years mula 627 to 580 BC sa isang disobedient at hindi naniniwalang lahi ni Judah. Siya yung propeta noon. Nagsulat si Jeremiah bilang isang eyewitness at nanaghoy dahil sa pagkawasak at pagkalugmok ng Jerusalem sa kamay ng mga Babylonian army na pinangungunahan ni Haring Nebuchadnezzar. 2 taong kinubkob ni Haring Nebuchadnezzar ang Jerusalem mula 588 to 586 BC. So makikita natin ito sa 2 Kings chapter 25 verses 1 to 4, no? Na kung saan inilahad dito ang nakalulumong mga kalagayan sa loob ng nakubkob na syudad. Babasahin ko po sa inyo. 2 Kings chapter 25, 1 to 4. "Nang ika-10 araw ng ika-10 buwan ng ika-9 na taon ang paghahari ni Sedekias, tinipon ni Nebuchadnezzar ang buo niyang hukbo. Kinubkob nila ang Jerusalem at pinaligiran ang mga bantayan. Ang pagkubkob nila ay tumagal ng may 2 taon. Nang ika-9 na araw ng ika-4 na buwan ng pagkubkob sa Jerusalem, umabot na sa sukdulan ang taggutom sa buong lungsod. Noon, nabutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Nang makita ito ni Haring Sedekias, kinagabihan ay tumakas siya patungong Arabia.
kasama ang kanyang mga kawal. Doon sila dumaan sa pintuan sa pagitan ng dalawang pader, malapit sa hardin ng palasyo. Ayan. So, nakita po natin dito na nagkaroon ng nakalulumong kalagayan sa loob ng 2 taon sa bahagi ng mga Israelites, at nasaksihan ni Jeremiah ang tahasang pagkawasak ng syudad at ang templo ni Solomon. Dito po nasira po yung templo ni Solomon na kanyang ginawa noon. Makikita ito sa Jeremiah chapter 52 verse 12 to 27. Babasahin ko po sa inyo. Jeremiah chapter 52 verse 12 to 27. Medyo mahaba-haba po ito, Giniba ang templo. Nang ika-10 araw ng ika-5 buwan, ika-19 na taon ng pagkahari ni Nebuchadnezzar sa Babylonia, si Nebuzaradan, kapitan ng mga bantay ng hari, ay nagpunta sa Jerusalem. Sinunog niya ang bahay ni Yahweh, ang palasyo ng hari, at lahat ng bahay roon, pati ang mga tahanan ng mga kilalang tao. Ang pader sa palibot ng Jerusalem ay giniba ng mga Kaldeyo na kasama ng kapitan ng mga bantay. Binihag ni Nebuzaradan ang mga taong nalabi sa lungsod, ang mga tumakas patungo sa hari ng Babylonia at ang mga nalabi sa mga manggagawa. Subalit iniwan niya ang ilan sa pinakadakila sa lupain upang gumawa sa mga ubasan at bukirin. Sinirang lahat ng mga Kaldeyo ang mga haliging tanso sa bahay ni Yahweh, pati ang tuntungan at ang dapat dagatang tanso. Dinala nila sa Babylonia ang mga dinurog na metal. Kinuha rin nila ang mga palayok, pala, gunting, mangkok, kutsara at ang lahat ng sisidlang tanso na gamit sa paglilingkod sa templo. Kinuha rin ng kapitan ng mga bantay ang mga saro, apuyan, mangkok, palayok, kandelero, kutsara at tansong yari sa ginto, tasang yari sa ginto at pilak. Hindi na kayang timbangin ang tanso ng 2 haligi ng dagat-dagatang nasa ilalim ng tuntungan at ng 12 hugis bakang tuntungan. Ang mga ito'y ipinayari ni Haring Solomon para sa bahay ni Yahweh. Ang isa sa mga haligi, 18 siko ang taas at 18 siko ang kabilugan. Hungkag ang loob nito, ngunit 4 na daliri ang kapal ng tanso na yon. Tingnan po ninyo kung gaano kayaman po ang Israel noong panahon na yon. Ang bahay ng Panginoon, ang bahay ni Yahweh ay punong-puno ng mga kayamanan katulad ng tanso at ginto, Pero lahat iyon ay kinubkob at kinuha ng
hari sa Babylonia. Kaya makikita po natin dito na meron pong pamimighati ang ating kapatid na si Jeremiah, si propetang Jeremiah, dahil sa marami po ang namatay at dinescribe po niya yung paghihirap ng mga tao dahil doon sa pagkubkob ng mga Babylonian army. Pero ganun pa man, ibinoise out ni Jeremiah yung kanyang grief over the destruction of Jerusalem by the Babylonians. At naalala po niya how bitter, no, yung kanila pong pinagdaanan dito. Gayunpaman, hindi nawalan ng pag-asa si Jeremiah. Kanyang naalala sa kanyang isip na hindi nagmamaliw ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang kahabagan na walang kupas. Hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway. Dakila ang kanyang katapatan at ang kanyang compassion are new every morning. Sinulat din ni Jeremiah ang patungkol sa kanilang pag-asa sa gitna ng kabiguan. God who rightly judged their unfaithfulness is still the God of hope, compassion, faithfulness, and salvation. So makikita po natin dito sa Lamentations chapter 3 verse 21 hanggang 33. Sabi dito, gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa pag naaalala ko ito, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan. Hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway. Dakila ang kanyang katapatan, si Yahweh ay akin at kanya akong magtitiwala. So, kahit gaano karubdob yung naranasan po ng mga Israelites during that time, yung mga Jews during that time, ay hindi pa rin po sila nag-give up. Kaya anuman ang ating nararanasan ngayon, mga kapatid, sa pandemic, problema sa pamilya, problema sa asawa, problema sa mga anak, problema sa trabaho, problema sa negosyo. Ano man ang ating nararanasan ngayon, mga kapatid, ano man ang ating mga kabiguan, know that God is faithful every morning. He renews our strength day by day and gives us hope. So napakabuti po ng Diyos. Ang sabi po dito, itutuloy ko pong babasahin sa verse 27. At mabuti sa isang tao na siya'y matutong magtiyaga mula sa kanyang kabataan. Kung siya'y palasapin ng kahirapan, matahimik siyang magtiis at maghintay. Siya'y magpapakumbaba sa harap ni Yahweh at huwag mawalan ng pag-asa. Tanggapin ang lahat ng pananakit at paghamak na kanyang daranasin. Mahabagin si Yahweh at hindi niya tayo itatakwil habang panahon. Ngunit bagaman siya'y nagpaparusa, hindi nawawala ang kanyang pag-ibig. Hindi niya ikinatutuwang tayo'y saktan o pahirapan. Iyon po kasi, mga kapatid, bakit po nagkaroon ng pagkubkob o pagsakop sa Jerusalem ay dahilan ito sa katigasang ulo na rin ng mga nakatira doon. Ang mga Hudyo, ang mga Jews, ang mga Israelites, matitigas po ang kanilang mga puso. At ayaw po nilang magpasakop sa ating Diyos.
Kaya nga po sila ay naparusahan. Ang Israel na napakaganda noong panahong iyon ay nasira at nawasak ng mga Babylonian army. Pero hindi pa rin nawawalan ng pag-asa si Jeremiah, sapagkat alam niya na ang ating Diyos ay faithful. Ano man yung ating kabiguan, pansamantala lang yan. Maaring ito ay tinuturuan lang tayo ng ating Diyos. Bagamat meron ding pagkakataon na siya ay muling magpaparaya sa atin. At muling bibigyan po tayo ng hope. Ibibigay niya yung kanyang compassion, yung kanyang faithfulness, at ang salvation. So, mga kapatid, naway marami po tayong natutunan sa buhay ni Propeta Jeremiah at sa buhay ng mga Israelites. Kung hindi po tayo pasaway sa ating Diyos, ay Kanya po tayong pagpapalain. Ngunit kung tayo ay nagiging pasaway sa Kanya, ay binibigyan niya naman tayo ng pagsubok or chastisement kung tawagin po natin. Para sa ganon, tayo po ay matutong lahat. Hanggang dito lang lamang at naway nakatulong ang exhortation na ito para tumatag ang ating pagtitiwala sa Diyos. Pagpalain po tayo ng Diyos at good night to everyone.